Hello, good morning church. Mukhang maligaya ang bawat isa. Kamusta naman po yung nagdaang Pasko? Marami po ba tayong na-receive? Amen. Marami tayong na-receive. Hindi lang sa gifts, 'di ba? Sa kalakasan na binigay din ni Lord, sa time na binigay sa family, na naging masaya tayo sa araw na 'yon dahil hindi man yun yung mismong kapanganakan ng ating Panginoon, pero pinagdiriwang natin na ipinanganak yung ating tagapagligtas. And sa araw na ito, another celebration na naman ang gagawin natin mamaya. Amen? Dahil sasalubungin natin ang bagong taon, panibagong journey na kakaharapin natin sa susunod na araw. Bukas, di ba? Pero dahil New Year na bukas, alalahanin din natin yung kabutihan ng Panginoon na ginawa niya this year, di ba? Even na marami ding nangyaring masama, di ba? Hindi lang sa ating buhay, sa ibang tao, may trahedya. Even nung mga nakikita ko sa Facebook, maraming nangyayari na hindi na talaga nila inabot tong susunod na taon. Na nakatapos sila sa Pasko, pero talaga may makikita ka na may nadidisgrasya pa. Kaya pagpasalamat natin sa Panginoon dahil nandito tayong lahat, buhay, may kalakasan, may oras pang mag-serve kay Lord kasi yung iba hindi na nila naranasan na magkaroon pa ng buhay. Hindi na nila naranasan na gumising muli sa umaga. Pero ang Panginoon ay napakabuti sa atin dahil binigyan niya tayo ng chance na muling huminga, di ba? Muling mabuhay. Muling pasalamat natin na kahit tayo ay may edad na, wala tayong sakit, di ba? Yun ang pinakamahalaga. Wala man tayong sapat na financial, pero yung strength, yung kagalingan ay nakasakasama natin hanggang ngayon. Kaya sa araw na ito, ibigay natin kung gano'n niya tayo binless sa 2023, ibigay din natin sa Kanya ng lahat ng kapurihan, ng kapasalamatan, at yung ligaya na gusto niya ding makita sa atin as a servant. Hindi lang napipilitan magsimba, hindi napipilitang tumugtog, kumanta, kundi nakikita niya kung gaano tayo ka-eager na i-praise siya sa bawat araw. Amen? Amen. Kung tayo po'y handa na, tayo po'y tumayo. Amen. Pero bago lahat, pinapasalamatan po namin ang ating mga leaders and yung mga pastor natin, mga CMT na patuloy na nag-guide sa mga youth, sa young pro, and sa ating mga kabataan na mas mag-grow pa kay Lord, na mas makita nila kung sino ba si Lord sa buhay nila and paano nila mapapagamit ng kanilang buhay dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya we thank you po sa inyong lahat, sa effort po ng bawat isa. Ganon din po sa mga uma-attend. Hindi rin matutuloy ang aming pananambahan matutuloy ang ating pananambahan, pero hindi magiging ganon kaligaya ang fellowship natin kung wala din ang mga kapwa nating Kristiyano. Kaya mas mahalaga po na nandito tayo sa ating simbahan dahil tayo ay nagpapalakas ng bawat isa, nagiging encouragement tayo sa bawat isa. Kaya salamat sa buhay nyo, salamat sa Panginoon dahil ginagamit ang bawat isa sa kanyang gawain. Kaya purihin natin ang ating Panginoon sa araw nito. Pero bago po ang lahat, may babasahin po kong salita ng Panginoon sa Psalm 100, chapter 100 verses 1 to 5. Sabi po dito, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo, ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan, napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. We praise your name on high, O God. Dakilang Diyos, tunay na ikaw ay napakabuti, napakadakila sa aming buhay, Panginoon. Ikaw lang ang natatanging tapat sa amin, Panginoon, mula noon hanggang ngayon.
Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa panibagong buhay, sa kalakasan, sa oras, Panginoon, na ito, Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin para mabigyan ka namin ng kapurihan, Panginoon. Na maibigay namin yung kapasalamatan namin, Lord God, sa lahat ng pagsubok na aming dinaranas, nakasakasama ka namin yung comfort, Lord God. Thank you sa iyo, Panginoon. Dahil kung wala ka sa buhay namin, Panginoon, wala kami dito, Lord God. Hindi ka namin makikilala, Panginoon. Hindi kami magiging matatag as isang servant mo, Panginoon. We thank you, Lord God, sa mga nangyari, Panginoon, sa buhay namin, even na masakit, mahirap, masaya, and anything na nangyayari sa amin, Panginoon. Pinapasalamat namin sa iyo, Lord God, dahil nalagpasan namin to, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil hanggang ngayon, Lord God, nandito ka pa rin at kasama-sama namin ng iyong presensya, Panginoon. And we pray, Lord God, na sa araw na ito, sa aming pagpupurit, pasalamat sa iyo, Panginoon, nawa nga ay mabigyan ka namin ng kaligayahan, Panginoon, nawa nga ay makita mo ang puso ng bawat isa, Lord God, na totoo at nagpupuri sa iyo, Panginoon. I pray, Lord God, na samahan mo lahat ng tatayo sa praise and worship team. Itago mo kami sa iyong likuran, Lord God. At lahat ng aawitin namin, Panginoon, ay maging pagpapala sa bawat isa. Ang lahat ng aming mga awitin ay tagos sa aming mga puso na inaalay namin ito sa iyo, Lord God. We pray din, Panginoon, sa magbibigay ng mensahe. Ikaw po ang mag-bless sa buhay niya na patuloy na mahabang panahon, Panginoon, ilang taon, Lord God, na pinagamit niya ang kanyang buhay para sa iyo. And we pray lahat ng lalabas sa kanyang mga labi ay maging pagpapala sa bawat isa. Ang lahat ng lalabas sa kanyang mga labi ay maging encouragement at maging guide, Panginoon, sa buhay nila, Lord God. And we pray na ang bawat isa dito, mula ngayon hanggang sa susunod na taon, Lord God, ay maging isang ilaw at asin pa rin kami, Panginoon, at hindi kami mawawala sa daan na patungo sa iyo, Lord God. Lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo na may papurit pasasalamat sa tanging pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabanalan, sa kanyang habag sa atin. Sabi nga sa kanyang salita, huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay ang gagawin ko. Ito'y mangyayari at nakikita nyo, gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. So ipagpasalamat natin ang nakaraang taon at ipagpasalamat din natin ang bagong taon ibibigay niya sa atin. Dahil ang lahat na ito, sabi nga niya sa Jeremiah 29:11, di ba, na may plano siya sa atin para sa ating ikakabuti, para sa ating ikakaginhawa at pag-asa na ipagkakaloob niya sa atin. Kaya lagi tayo manampalataya sa Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, pupurihin ka namin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Sige lamang lahat ng awiting ito, God. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat sa nagang taon. Hallelujah. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa iyo, Panginoon. Minsan pa, salamat o Diyos. Hallelujah. Salamat sa nagaang taon. Salamat o God.
pagkakaloob mo sa amin, Lord God. Hallelujah, purihin ka. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Hallelujah. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya. Ang bawat ngiti mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may
kaawitan sa araw nito, Lord God, sa iyong katapatan sa aming buhay, Panginoon, sa mga naranasan namin, Panginoon, sa mga kalakasan na ipinagkakaloob mo sa amin, O God. Salamat sa iyo, tunay kang dakila, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Hallelujah, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas, walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas, walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman,
tuningan na namin nararanasan ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong comfort, Lord God. Sa oras ng lungkot, ligaya, Panginoon, Ikaw ang aming kasama, Panginoon. Ikaw ang nagpapatibay sa amin, Panginoon, bilang isang genuine Christian, Lord God. Totoong Kristiyano, Panginoon. Hallelujah. We praise your name, O Lord. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim na gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay na katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulot ng salamat, Panginoon. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili, hindi na mabawi o may kukubli, maging sa dilim na gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patuloy na katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan, salamat, Panginoon. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok
subok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa kabiguan, sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ito ay napakabuti, Panginoon. We worship you, God. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat, oh Diyos. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Minsan pa, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat, oh Diyos. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa kalahati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan, sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus. Salamat. Hallelujah. Sa'yo lamang lahat ng kapurihan, ng kapasalamatan. Sa'yo natatanging pangalan. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po tayong lahat tumayo para po sa galang sa salita ng Diyos. Kung meron po kayong Biblia, pakibukas po ito sa Lamentations 3, verse 22 to 23. Uulitin ko po, Lamentations 3, verse 22 to 23.
The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Maari na po tayong umupo. Good morning po sa ating lahat. Happy New Year po. Alam ko, happy na, New Year pa. Amen? Alam ko, yung iba sa atin, mukhang sumikip yung mga damit. Kasi nga, nakaraan, puro kain ginawa eh. Pasalamat po ako sa Panginoon kasi kahapon, natuloy kami ni Kati dun sa Laguna. Naku, uwian kami. Ang layo. Medyo late na rin kami nakaalis, mga 5:30 na yata kami nakabiyahe. Tapos pagdating namin sa junction, napaka-traffic dyan sa may yung sa may Singer, yung Billy, parang palengke doon. Akala ko nga hanggang Tikling, pero salamat sa Panginoon kasi yung guidance, yung protection niya sa amin. Kasi siyempre hindi na tayo pabata eh. Medyo nangangawit na rin tayo sa malayong biyahe. Samantalang nung araw, way back 2004, 2006, mga ganyan, kainitan pa ng mga riders noon eh. Mga bago pa lang kaming riders. Talagang naghahanap kami ng napakalayong biyahe. Gusto naming ma-enjoy yung truck, yung kalsada, yung sasakyan namin, yung motor. Maramdaman namin yung biyahe. Pero ngayon, pag ikaw talaga ay umidad na ng pag nag-life begins ka na, medyo nababawasan yung Pero salamat sa Panginoon kasi nagkaroon kami ng time, spend namin yung isa't isa, solo namin yung isa't isa. Kasi, syempre, pag may mga anak na kayo, package yung, kayo, kasama mo yung mga anak mo. Ngayon, nag-date kami, matagal. Pag-uwi. Salamat sa Panginoon sa provision niya. Alam ko ngayong taon na to, itong 2023, maraming nangyari sa atin, sa bawat isa sa atin, maraming mga dumating, may mga umalis, may pinapalit ang Panginoon, may nawawala, may pinapalit ang Panginoon, pero the joy of the Lord is our strength. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, anong plano mo next year? Bukas, anong plano mo? Tanong mo yung katabi mo, anong plano mo sis? Bro, anong plano mo? Ano na? Para si Kuya Kim, ano na? Ano na plano mo? Magpapapayat ka na ba? Mamaya kainan. Amen. Siguro, talagang mamaya, yung iba, baka wala pang magpe-prepare pa lang. Yung iba, hindi pa nakabili ng lulutuin. Kasi nga, Sunday ngayon, siyempre, hindi tayo makapamili. Kanina, pagdaan ko dyan sa Talipapa, napaka-traffic, parang Divisoria, ang hirap dumaan. Naiya ako bumusina. Kasi yung mga nanay yung namimili, na lang ako, makikiraan po. Hindi ako bumusina kasi baka magulat eh. Baka mapaganon. Pero salamat sa Panginoon kasi sa mga nagdaang buwan sa buhay natin, hindi niya tayo binigo. Amen. Sino ba yung binigo ng Lord? Diba? Wala. May mga failure minsan, pero hindi naman nawawala. Ako nga, prayer ko sa Panginoon noong January. Sabi ko, Lord, sana bigyan mo kami ng maraming trabaho, maging busy kami. Kasi noong mga nakaraang taon, hindi kami masyadong busy, tambay kami. Pero ang Lord, bago pa lang niya sabihin, narinig ka na niya. Kaya alam nyo, talagang busy. Kung sa busy lang, ang layo pa. Pinagpe-pray kasi namin yung mga existing naming client way back 5 years ago, 6 years ago, na sana magpagawa, magpatrabaho sa amin. Pero ang Lord, napakabuti kasi tinugon niya yon. At parang popcorn na pumuputok. Kaya naniniwala ako dun sa yung kanina nga dun sa devotion, maging grateful ka in everything, maliit man, malaki. Naniniwala tayo na ang Panginoon talaga yung kapag kasama mo siya, ibibigay niya sa iyo lahat. Magtiwala ka lang. Amen? Kaya nitong taon na to, maraming upside down, may mga downside sa buhay natin. Pero ako kasi, ang lagi ko sinasabi sa Lord, nandiyan ka Lord eh, hindi naman kami mawawalan. Kaya itong buong taon na to, talagang napakabuti niya. Sunod-sunod yung binigay niya sa aming trabaho. Kaya gusto kong pasalamatan yun sa Panginoon. Kasi minsan ang nabibigay daan lang sa buhay natin yung yung mga magaganda. Pero siguro may pagkakataon din mahirap, may pagkakataon namang smooth. May pagkakataon din na nasa gitna lang. Pero ang bottom line, si Lord yung nagbigay ng lahat. Amen? Sige po, tayo ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa kabutihan mo.
Alam namin itong mga nagdaang buwan, ngayon matatapos na Lord yung taon, pero nararamdaman namin yung presensya mo. Salamat po dahil kahit na marami kaming problema, Panginoon, binibigyan mo kami ng kagalakan, Lord. Every day, every morning, every brand new day, Panginoon, every day sa buhay namin. Hindi mo kami binibigyan ng yesterday blessings, Panginoon. Salamat po. Salamat, God, sa kalakasan, sa buhay. Hindi mo kami hinahayaan na magkasakit, nakakasakit pa minsan-minsan, pero hindi naman kami tumatagal doon. Salamat po, Panginoon. Naniniwala kami na ang kagalingan ay sa iyo lamang, Panginoon. At Lord, dalangin ko nga sa umagang ito, sa aming salita, sa salitang aming maririnig, nawa, Panginoon, ikaw ang maging sentro, lalo na ngayong New Year, maalala ng mga tao yung kabutihan mo sa buhay ng bawat isa, na hindi lang basta celebration, maghahanda, kung ano man ang mga gagawing preparation, Panginoon, kundi ikaw yung maalala ng lahat. Hindi lang pag December, pag Christmas, pag New Year, everyday, Panginoon, sa aming buhay, sineselebrate namin yung kabutihan mo. Dalangin ko, i-bless mo ang salita mo, itago mo yung lingkod sa likuran, ikaw nga, Panginoon, ang maging kahayagan sa amin. Salamat po dahil mabuti kang Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga lapses, mga kasalanan, mga nagagawa naming mga weaknesses. Panginoon, tulungan mo kami na ma-overcome. Kung paano namin, God, na overcome yung iba naming mga weakness this year, we pray for ngayong dadating na taon sa buhay namin ay mapagtagumpayan na namin yung mga kahinaan namin sa buhay. Salamat po. Bless us, God. Yung mga makakapakinig ng recording na to, we pray na ikaw, God, ang patuloy na kumilos din sa buhay nila. Maging sa amin na nandito, maging doon sa mga wala, God, at nasaan man sila, God, samahan mo sila, Panginoon, ng iyong presensya. Salamat, patuloy ka naming tinataas, at we pray, Lord, na kung ano man ang mga disturbances, mga gawain ng kaaway ng dyablo, ito, Panginoon, ay tinatalian namin sa pangalan ni Jesus. Ito nga, Panginoon, ay hadlagan mo in the name of Jesus. Hallelujah. Sa iyo namin, Panginoon, ito pinagkakatiwala ang umagang ito, ang araw nito, sapagkat ikaw lang ang nagbigay. Salamat. We honor you in Jesus' name. Amen. Sabi po ng title ng ating message ngayon, Embrace the New Year with New Hope. Amen. Renewed hope. The hope is in our Lord. Siyempre, sabi ko nga kanina sa mga binanggit ko, lahat naman ng minsan hopeless, may time na wala tayong makita sa buhay natin. Minsan akala natin walang pag-asa. Pero alam nyo, doon sa sinasabi sa Lamentations na binasa kanina ni May, kanta nga to eh. Ito yung, nung kami ay nagba-Bible, yung Sunday school, no? Yung mga bata pa kami, kinakanta to madalas nung aming Sunday school teacher. Sabi doon sa kanta, sa chorus, the steadfast love of the Lord never ceases, di ba? His mercies never come to an end, di ba? They are new every morning, di ba? New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Amen. Every morning, new. Kaya po, sa ating pagbalik tanaw ngayong taon na to, kasi bukas, New Year na, 2024 na, wag po nating kalimutang i-acknowledge itong taon na to, yung mga nagdaan, kasi yun po yung nagpapatibay eh. Yun po yung mga dinaanan nating pagsubok, mga naranasan nating mga problema. Wag po natin yun kalimutan. Bagkus yun ay maging stepping stone. Ibig sabihin, yun yung magbibigay daan sa atin sa panibagong challenge ng buhay. Yung iba po sa atin, yung iba dyan naglalaro ng games, may mga pinabasa kayo, mga series sa libro, o mga telenovela, di ba? Pagkatapos ng chapter 1, next na naman chapter 2, hanggang sa matapos. So, sino nakapagbasa ng No Limit Tangere? LP Libusterismo, yung mga nag-high school dyan, college. The Rizal Works and Writing, may subjects tayo yun sa college. Di ba? Chapter by chapter, hanggang sa matapos. Alam nyo, hindi lang naman sa 2023, natatapos yung challenge natin bilang isang Kristiyano. Sabi nga doon, just as the sun rises each morning, the dawn of a new year brings with it the promise of a fresh start. Amen? Panibagong simula, fresh. Kaya po ngayong taon na to, panibagong simula. Ang araw sumisikat, lumulubog, pero parang trabaho. Walang trabaho na natatapos agad.
tapusin mo man ngayon, abutin kayo ng 12 midnight, hindi pa rin yan tapos, babalikan nyo pa rin bukas. Kagaya ngayon, mamaya, ilang oras na lang hihintayin natin. We celebrate the New Year, 2024. Pero, kailangan maging i-acknowledge pa rin natin yung New Year, yung past year na nagdaan sa atin. Doon tayo humugot, maalala natin yung kabutihan ng Panginoon. Sabi doon, ang Lord gagawa uli ng panibagong meron uling ibibigay sa ating canvas para i-portray mo yung gagawin mong next episode. Amen? Ikaw gagawa nung next episode mo sa buhay mo. Hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo. Gagabayan ka lang. Diba? Ikaw ang magdodrawing nun. Para dun sa naghihintay sa yung pag-asa, hope, dreams, and aspirations. Amen? Doon po sa ating binasang verse, pinapaalala po doon ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. Amen? The steadfast love of the Lord never ceases. Hindi po nagbabago. Diba? Sa Tagalog pag-ibig niyang Yahweh hindi nagmamaliw. Hindi, never man. Lumipas sa atin ng maraming taon, hindi nagbabago. No? Ang Lord, binibigay niya yung kanyang love, yung kanyang mercy, tsaka yung boundless. Walang hanggang sa atin pag-asa. Minsan, nagtakaroon tayo ng failure, pero hindi naman hinahayaan ng Lord na, di ba, palagi kang madapa. Itatayo ka ng Lord. Kung alalahanin natin yung kantang Footprints in the Sand, nung tinanong niya, bakit po 2 set of footprints na lang, Lord? Where's the other 2 footprints? Sabi niya ganun. Sabi ni Lord, ako yun Ako na yung, that is my footprints, sabi niya. Not yours, hindi mo footprints yan sa akin. Ako na ngayon ang nagbibit-bit sa'yo. Amen? Palakpakan naman natin ng Lord. Kaya, ngayon pong itong ating mensahe, ito po ay nagbibigay sa atin ngayon ng encouragement, no, na magkaroon tayo ng panibago, sariwang opportunity, fresh opportunities and blessings. Amen? Panibagong opportunity. Hindi naman laging may panibagong challenge, may bagong katiyakan sa buhay natin. At the same time, kailangan nating mag-step ulit, parang hagdan, hanggang sa marating natin yung 2nd floor, 3rd floor, and so on. We step into the new year na darating sa atin. Hanapin natin kung saan yung magiging komportable tayo. Kailangan nandoon pa rin yung faithfulness natin sa Panginoon. At the same time, panghawakan natin yung pangako na ibinigay na sa atin ng Panginoon na pag-ibig, yung love at saka mercy sa buhay natin. Amen? Ito po ngayong umagang ito, sabi ko nga kanina, alam ko, magpe-prepare pa yung iba Baka nga iba, gagawa pa ng Graham. Kaya +1 lang tayo, isang page lang po yung ginawa ko. Hindi ko naman, baka yung iba, magmamarinate pa, no? Yung iba dyan, gagawa pa ng buko salad. Graham, matrabaho yun. Kailangan, mababad mo na para mamayang gabi, malambot na. Kasi baka biskwit pa rin, no? Kaya bibilisan lang natin. Alam ko, ngayong taon na to, maraming ginawa ang Panginoon, lalo na dito sa ministry, ang daming nabago, ang daming blessing. Lahat naman po yan galing sa Panginoon. At naniniwala tayo, by next year, baka triplehin na ni Lord. Baka bigla na lang may mag-email o kaya may mag-deposit dun sa ating bank account. Magpapadala ng 5M. O baka siguro, hindi na tayo kumain ng dinner. Magkita-kita tayo dito. Game na. Kumuha na ng contractor. Pasimulan na yung Di ba? Hindi natin alam. Si Lord yung nakakaalam. Wag natin, ayaan lang natin, paubayan natin kay Lord. Kaya nga, sa bawat hakbang, ito po, kailangan natin, ito po yung mga kailangan natin gawin, no? As part ng pag-embrace natin sa bagong taon. Embrace the new year as part of embracing the new year with renew hope. Kailangan nating i-renew, parang license. Nire-renew mo para makapag-drive ka. Amen? Sabi to, number 1, reflect on the journey. Kailangan mong mag-reflect sa'yo yung mga nangyaring, yung journey mo. Yung previous journey natin ngayon, kailangan mag-reflect sa'yo yun. Kasi ikaw yun Sabi ko nga kanina, merong picture
natapos mo yun i-drawing, binigyan ka uli ng Lord ng bagong canvas. Sabi nun, take a moment to reflect on the journey you've undertaken in the past years. Yung napagtagumpayan mong journey this year, kailangan mo po yun yung magiging basis mo. Kagaya niyan, sa amin, na mga nag-handle ng project, may basis kami. Tinitignan namin doon sa past kung ano yung mga natapos namin. Yun yung magiging basis mo para doon sa next project. Okay na tayo rito sa stage na to, dito na tayo. Ganun din po sa ating buhay. Yun po ay isang challenge na kailangan nating gawin. Yun po, doon na-recognize yung ating magiging haharapin na panibagong challenge. Bagong lesson na ating matututuhan. Yun po yun. At doon po tayo lalago sa pamamagitan ng experience na yun. Alam ko naman po sa ating lahat lumago. May iba naging professional this year. Dati, maatin lang, dyan sila, maatin-atin lang sila ng mga fellowship doon. Mga neni pa, patawa-tawa lang. Pero, tignan mo ngayon yung naging chapter sa buhay nila. Sila ay professionals na. At patuloy nating ipag-pray sa Panginoon na magdagdagan pa. Gagawa ang Panginoon ng hakbang, gagawa ang Lord ng way para madadagdagan yung mga blessings na yun. Kaya po, kailangan natin yung harapin at the same time, part ng experience na lumago tayo. At dapat sa lahat ng experience, wag nating kakalimutan, ito man ay joyful man o ano man ang mangyari, may kalungkutan, tandaan natin yun po ay challenge. Sa isang game, napaka-boring kung walang challenge, di ba? Sino ba magagawa ng games na napakadali? Puro easy. Alam nyo, sa games nga, mamimili ka easy, normal, difficult. Kapag natapos mo yung easy, normal naman ako. And so on, difficult. Kaya po, every year, nagbabago, may changes. Kasi, hindi naman po for life, ikaw ay nursery, elementary, high school, nagbabago. Every experience ay may kaangpak na ano yan, whether joyful or challenging, ang importante po doon, ikaw ay sinishape. Amen? Sinishape yung personality mo, yung pagkatao mo. Kung ano ka man, kung ano man yung profession mo, career mo. Ako sabi ko nga, minsan nag-usap kami ng misis ko, kasi siya, kinikwento niya yung mga past job niya. Sabi niya, marami siyang napuntang company. Sabi ko, ako, ano lang naman, isa lang naman yung napasukan ko eh. Sabi ko, ikaw, blessed ka kasi yung sahod mo talagang lumaki ng lumaki hanggang ngayon. Pero ako, nanatili akong minimum eh. Sabi ko gano'n. Kaya sabi ko kay Lord, minimum na lang ba ako? Pero sabi ko, ang benepisyo naman nakuha ko doon sa aking previous job ay yung skill. Di ba? Hindi naman nabibili sa 7-Eleven yun or sa Alphamart yung skill eh. Doon ka matututo sa trabaho. Doon mo ma-apply kung ano man yung profession mo. Kaya, every year, nadadagdagan. Nung ako ay bago pa lang nun sa company, way back 2003, OJT ako hanggang 2004, medyo bagito pa, medyo takot pa. Minsan, hindi pa kayang mag-stand sa isang building, medyo kabado pa. Pero, the times goes by, yung year na dumadating sa buhay ko noon, parang doon na-develop yung aking tatag ng dibdib, na makisalamuha sa iba't ibang tao, iba't ibang klaseng personality. Doon, namomolde tayo doon. Ano man yung ano ka man ngayon. Kaya kailangan, kung ngayong taon, meron tayong naging reflection. Alam ko, bawat isa sa atin may kanya-kanyang reflection sa ating naging journey this year. Amen? Kaya wag natin yung kalimutan. Wag nating sabihin, talagang totally makalimutan mo. Alam nyo, yung isip nakakalimot pero ang puso hindi eh. Kaya nga minsan gaano kahit ka cum laude pa pag ito tumibok, wala. Nagiging BO daw eh pagka ito tumibok. Nakakalimutan lahat kasi nagmahal eh. Di ba? Tapos makikita ka may hugot na dun sa mga post. Nagmahal, nasaktan, nabuntis. May ganun eh, di ba? Amen. Number 2, release the weight of the past. Kailangan mong i-release yun. Bilang isang Kristiyano, to embrace the new year, ma-renew natin yung ating hope sa Panginoon, kailangan mag-step tayo, no? Mag-step tayo sa panibagong taon. Sabi ko nga, let go of
any burdens or regrets that may be weighing you down. Ano ba nakakapagpabigat sa atin? Di ba yung mga regrets mo sana? Ako nga, sa totoo lang, meron akong regrets eh. Kasi nung ako po ay binata pa, kikwento ko na lang konti lang, ma-accept. Sabi ko doon, gusto ko talaga, nung ako'y nagtatrabaho na, umi-income na kahit konti lang, hindi naman ganun kalaki. Kasi ako, hindi naman ako naghahangad ng malaki noon eh. Basta't na-enjoy mo yung salary mo, nabibili mo na yung gusto mong bilhin, di ba? Masaya na ako doon. Pero alam nyo ba, nagkaroon din ako nung regrets. Nung ako ay nasa maturity level na, gusto ko talaga mag-invest ng isang house and lot noon. Yung sa subdivision. Kasi noon, nung araw, putikan pa tong napiko, lubak-lubak, napakapangit. Galing kami sa Pineda, ang ganda doon. Civilized na. Lipat kami dyan. Sabi ko sa tatay ko, tay, dito tayo tumira. Di ba? Sabi ko. Tapos likod pa kami ng Ciudad Grande. Pag umulan, baha. Kaya alam nyo, minsan, pumupunta kami ng mga kalaro ko, mga kaibigan ko sa Ciudad Grande. Doon kami naglalaro kasi sementado, pwede kang magabulan kayo ron. Kaya nangarap ako na sana isang araw makatira rin kami sa subdivision. Yung mga anak ko, doon ko erase. Kasi ayoko na sana silang lumaki rito kasi dito na ako lumaki. Kaya nung nag-meeting nga kami nun sa barangay, si Kapsila pa yung barangay nun, nagkaroon kami kasi ng discussion nun. Nakwento ko yun. Sabi ko, ako po laking napi ko. Nasubaybayan ko po yung paano na-develop ang napi ko. Kaya sabi ko nga, ako nga ngayon, kung yun ang regrets ko, sana kung maibabalik ko lang, kung pwede pa kaming mag-invest uli ng, di ba, yung makapag-pumira ka man lang sa subdivision, may gwardiya, pagpapasok ka, sir, may sasaludo sa yung ganun. Tapos pagka-Christmas, bibigyan nyo sila. Parang ganun, hindi man masamang mangarap. Siguro yun yung mga regrets. Pero alam nyo, kailangan kasi natin yung iwan. Yun yung nagpapabigat para hindi tayo makapagpatuloy. Extra baggage. Kailangan i-let go natin yung mga burdens, regrets, para po yung ating buhay gumaan. Amen? Kung meron kang kaaway, patawarin mo na yon. Amen? Ako naman, salamat ako sa Panginoon kasi yung aking bigat doon, wala na. Tinanggal ng Lord. Kaya nga pag nagkikita na kami noon, okay na kami. Wala namang problema Sa akin naman, kung ano man yung nawala, papahala na si Lord pagpalit. Kaya po, kailangan nating i-release yung weight ng past. Kung tinitignan natin siya as stepping stone, iwan natin yon, yung mga burden na yun. Ba't ka ba nabe-burden? Kasi meron kang regrets. Nandoon yung yung bigat, kaya hindi ka makausad, ayaw mo pang, di ba? Ang dami-dami mong dala, overnight lang naman kayo. Ang dami-dami mong dalang damit. Yung buong dinala mo. Paano ka, hindi pagdating tuloy sa biyahe, hindi ka komportable, nahuhulog ka. Paano? Ang dami-dami mong karga. Kaya po, kailangan natin yon. Sabi doon, kailangan nating alalahanin, remember that forgiveness, both of others, and of oneself. Kailangan, yung pagpapatawad, yun yung nakakabigat Kapag meron kang hindi pa pinapatawad, mabigat sa puso mo yun. Hindi ka okay pag nagkikita kayo niyan. Di ba? Kaya kailangan, yung buhay natin matransform. Di ba? Kailangan yung konting tampuhan, maayos na yun. Kasi makakapagpabigat yan Paano tayo makakausad ngayong next year? Kabawa, may tampuhan kayo ng mga ka-office mate mo, boss mo. Sabi ko nga lagi kay Kati, puro ang hinaing niya sa akin, mga office mate niya. Sabi ko, hayaan mo lang sila. Magtrabaho ka lang. Do your job. Walang personalan, trabaho lang. Trabahuin mo. Hindi naman, kasama mo lang man siya sa trabaho. Di magtrabaho kayo. Ngayon, kung minamarites ka, nasa sa kanya na yun. Kung hindi naman yung totoo, bakit ka mapapekto? Kaya, kailangan mong iwan yun para makausad. Amen? Pangatlo, embrace hope. Kailangan mong yakapin yun. Kasi, i-renew mo nga yung hope. Yakapin mo yung pag-asa, kapatid. Kailangan, our faith teach us, yung ating faith, it teach us to, that hope is powerful force. Amen? Yung ating faith po, yan po yung nagpapalakas ng ating pag-asa. Kung ikaw ay merong pinapanalangin sa Panginoon, yun po yung magiging pag-asa mo, yung pananampalataya. Yun po yung magbibigay sa iyo ng daan para, di ba, may ma-accomplish ka. Kaya nga minsan, pag may mga mahirap na sitwasyon, lagi ko sinasabi yun, Lord,
tulungan mo kami, Lord, ikaw na bahala. Kagaya last time, December na rin yun, parang first week, may ginagawa kami dyan sa Ortigas. Syempre, alam mo naman, pag electronics, medyo, kailangan mo rin i-analyze, ba't nagka-problema ng ganun. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman kami para makauwi na kami, alas 12, no? Pero, salamat sa Panginoon, kasi binigyan tayong wisdom. Yung sagot pala, nandun lang naman sa likod ng rack. Kaya pagkabit ni Met, may video na agad. Okay, uwi na kami. Salamat sa Panginoon, kasi yun kailangan yung hope mo, yung faith mo, magkasama labo yan. Sabi nga, faith, hope, and love, magkasama yan, tatlong yan, package yan, 3-in-1, parang kape. Kaya po, it's the belief, no? Ito kailangan paniwalaan natin na ang hope, para magkaroon ka ng hope, may kailangan yung faith mo sa Lord ay i-embrace mo. As long as ini-embrace mo ang hope, kailangan yung faith nandoon. Kailangan yung open arms kang i-embrace yun. Parang kapag dumating yung mahal mo sa buhay, matagal kayo hindi nagkita sa airport, di ba magyayakapan kayo? Ganun po. Kaya ang importante sa atin, maging bukas tayo doon. Kung gusto nating marating yung goal, maging open ka doon sa pag-asa. No, kailangan mong ipakita na ikaw ay nai-inspired na makamoving forward. Kailangan mong i-accept yun sa buhay mo. Amen? Para makita ng Panginoon na itong anak ko na to, masipag to. Nakita ko na kahit na anong mangyari, hindi siya bumibitaw sa gawain. Kahit na mahirap, dire-diretso pa rin siya. Nakikita ko yung faith niya. Kaya itong anak ko na to, bibigyan ko to ng pag-asa. Kasi the hope is in the Lord. Wala naman pong ibang makapagbibigay eh. Kung minsan sa mga manliligaw, nababasted, minsan, hopeless. Sabi doon sa kanta, hopeless and devoted. Diba? Sabi doon sa kanta. Pero sa Lord, hindi tayo hopeless. Amen? Palakpakan naman natin sa pang-apat. Lastly, sabi doon, ngayong New Year, yakapin natin ng New Year, set positive intentions. Amen? Kailangan maging positibo ka, kapatid. Doon sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kagaya na lang sa amin. Example ko. Sabi ko nga kanina, nakwento ko sa inyo, prayer ko noong January, bigyan kami ni Lord ng trabaho. Bigyan kami ng trabaho. Kaya, binigyan nga kami. Kaya nga naging busy kami. Salamat sa Panginoon sa mga blessing na yon. Hindi ko makakalimutan. Alam nyo, mas masarap magkaroon ng utang na loob kay Lord eh. Amen? Kasi, yun yung babalik-balikan mo. Kundi dahil, minsan maiiyak ka na lang. Habang hawak mo yung screwdriver. Sabi mo, Lord, binigyan mo uli kami ng pag-asa. Akala ko wala na. Pero yung Lord, no? Napakabuti niya. Alam nyo, yung presence ng Lord, hindi lang sa church nararamdaman yan, kahit sa trabaho. Di ba? Naniniwala ba kayo doon? Kahit nasa sasakyan kayo, nararamdaman nyo yan, tumatakbo kayo. Kahapon nga, nung bumabiyahe kami, tinitignan ko yung mga bundok. Binuksan namin yung visor ng helmet para malanghap yung sunog na dayami. Di ba? Bango eh. Talagang nararamdaman mo yung ambience ng paligid. Ganun po, ang Lord nagbibigay lagi ng sweet aroma. Di ba? Sabi nga, sa binasa kanina na mercies never come to an end. Hindi natatapos lang ngayong 2023 yun. No? New every morning, laging bago. Hindi ka bibigyan ni Lord ng pangat. Amen? Hindi ka bibigyan ni Lord ng pangat. Kaya kailangan ngayong taon maging positibo. Take this time to set positive intention for the year ahead. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Kailangan ilagay mo na sa set list mo na, Lord, magiging positive ako ngayong 2024. Hindi na po ako magrereklamo sa inyo. Hindi na po ako magdadahilan sa inyo. Yung pag sinabi ko po yung Matthew 6:33, paninindigan ko po yun. Uunahin ko nga kayo, Lord. Hindi yung puro basa lang. Alam nyo, sabi ko, ang daming magagaling na preacher, ang daming magagaling na mga pastor. Kaya lang, ang problema, yung effectivity, yung pagiging effective mo, yun yung nakita kong doon minsan. Kaya sabi ko, Lord, someday, maging effective ako, sabi ko sa Panginoon. Hindi ko naman kailangan na maging magaling ako sa larangan yan, hindi naman ako effective. Kaya po,
sa ating profesyon, may kanya-kanya tayong profesyon, kailangan din maging effective ka. Kung ikaw ay teacher, effective teacher ka. Hindi lang yung magaling, kailangan effective ka. Sa amin, as a technical, mga tech support, kailangan maging effective kami, hindi yung magaling lang. Kasi pag magaling, paano? Hindi naman siya effective. Kaya po sa atin, maging positibo tayo. Maging intentional yung ating pagiging positive. Kailangan ngayong 2024, marating natin yung goal. Amen? Tayong lahat, magkakasama. Minsan kasi sa ministry, nakikita mo, wala si ganto, wala siya. Nandun yung focus natin eh, kaya hindi tayo nagiging pabigat pa yun eh. Kung wala siya, magpapatuloy yung gawain eh. Amen? Kaya kailangan ituloy natin to. Ituloy natin sa pamilya natin. Nagiging part din yun. Maging positibo tayo sa family, sa trabaho, dito sa ministry. Maging positibo tayo. Minsan, hindi naman nawawala yung, minsan nakakapag-negative tayo, pero importante, bumalik pa rin tayo dun sa ating playlist. Bumalik tayo dun sa ating talagang journey. Minsan, napapaliko-liko, pero diretso pa rin tayo. Amen? Kailangan yung ating wish, yung prayer, wish list natin sa Panginoon na ma-achieve, ipakita natin sa Lord na tinatrabaho din natin. Hindi yung puro prayer lang. Meron kang gustong marating, hindi naman lahat magagawa lang sa faith. Sabi nga, faith without works is dead. Amen? Kaya, maliit man o malaki, kailangan ng intention natin, gagawin natin. Meron kang big decision sa buhay mo na kailangan mong gawin. Mag-decide ka, kapatid. Kailangan mong, Lord, this year, magsisimula na uli ako mag-Bible reading. Magsisimula na ako sa Genesis. Si May nga, sabi ko kay May, May, sa 2024, mag-start na tayo ha. Kasi gusto ko habang lumalaki sana siya, maranasan din niya. Kasi nung araw, ang laging nauuna sa basahan, yung dalawa kong ate. Yung dalawa kong ate, mga ano yan eh. Pagdating sa basahan, talagang masisipag sila. Sabi ko nga, someday, sana maging katulad ko rin sila. Kasi sila masipag. Pag mag-aral, ang sipag. Parang noon nakikita ko, determinado talaga silang marating yung goal. Kaya minsan sabi ko nga sa sarili ko, gusto ko ring marating yun. Nung sila kasi nauna silang gumraduate sa akin, nakita ko, makit sila sa stage. Sabi ko, sana rin, ako rin Lord. Kasi nung time namin, mahirap eh. Pero kaya nga, taon-taon, nag-iiba. Nag-iiba ng different level sa buhay natin. 2023, ano kaya sa 2024? Kaya kailangan ihanda natin. Importante doon, positibo tayo. Makita ng Panginoon na itong Napico Christian Alliance Fellowship, talagang positibo sila. Makikita mo naman eh. Kasi doon lang sa mga project, natatapos naman eh. Alam nyo, maraming ministry, lalo na yung mga iba kong kaibigan, yun yung problema nila eh, yung pagiging intentional. Pagdating sa mga projects, lalo na doon sa facilities ng church, yun yung nagiging problema nila. Tapos minsan magkikwento, ang lalaki nga ng sweldo ng mga membro namin, pinakamababa, 50,000. Pero pagpunta mo dun sa church nila, mahirap na lang magsalita. Sabi ko nga kanina, kailangan intentional. Kung gusto nating may mapaganda, pakita natin. Boss-bossan naman natin yung, di ba, kailangan nating makausad eh, kailangan. Di ba? Kaya po, sabi doon, ito tayo magtatapos sa ating conclusion. Sabi doon, huwag nating kakalimutan na para tayo ay makapag-start ng new chapter ngayong taon, this year, 2024, number 1, huwag din natin ito kalimutan. Dapat magkaroon tayo ng hearts filled with gratitude for the past. Maging grateful tayo, maging gratitude tayo sa past. Pangalawa, with the spirit of forgiveness. Importante yun. At pangatlo, unwavering hope for the future. Amen? Kailangan pakita natin sa Lord na ito po Lord, ito po yung set list ko, ito po yung gusto kong mangyari this year. And someday, along 2024, di ba, mangyayari na yung hindi mo ine-expect. Kasi nakita ng Lord yung heart mo bukas. Nakita niya na talagang gusto mong mangyari na Lord, ito Lord, ito po, ialalatag mo sa Panginoon. Si Lord ang bahala kung ano yung uunahin niya doon. Amen? Kaya ang importante doon, lagi nating tandaan na ang plano ng Diyos ay
bigyan tayo ng hope. Bigyan niya tayo ng hope na ay kabubuti natin, mapapaunlad tayo, mag-grow tayo. Alam nyo, sabi nga sa Santiago, sa James, hindi tayo ang Diyos, kailanman hindi tayo tinukso. Hindi siya nagbibigay ng tukso. Kundi yung tukso talaga, hindi galing sa Diyos yan. Minsan, kaya tayo nahuhulog doon dahil di sa mga wrong decisions natin. Tapos kapag sumablay, kay Lord magbabounce back, Lord, ba't mo pinahintulot to? No, hindi mo pinahintulot ng Lord. Ang gusto ng Lord, bigyan tayo ng future hope. Bigyan niya tayo ng magandang plano na hindi natin ikakasama. Di ba sabi nga doon sa Jeremiah 29:11, gamitin natin yun. Isang inspirational quotes, di ba? Verse. Kaya, importante po ngayong taon na to, ay magkaroon tayo ng maayos na journey, magkaroon tayo ng isang maayos new year with a journey na meron tayong pananampalataya na lalago at the same time magkaroon tayo ng abundance blessing onwards. Amen? Kaya ngayon po 2024, ilagay na natin, i-accept na natin, i-claim na natin. We claim it, Lord, in Jesus' name. That na ngayon 2024, ako po ay ibe-bless mo. Ako po ay gagamitin mo. Ako po ay bibigyan mo muli ng panibagong pag-asa. Amen? Sige po, tayo ay manalangin. Salamat God sa umagang ito. Salamat Lord dahil binigyan mo kami ng pag-asa. Salamat Lord dahil never ka Panginoong nagkulang sa aming buhay. Mula ngayong taon na to, 2023 Panginoon, napakabuti mo. Marami mang upside down Panginoon, may mga naranasan kami, may mga na-encounter kaming trials, pero still, Lord, nandiyan ka para sa aming buhay. Salamat po, napakabuti mo, Lord. Tunay kang tapat. Wala kang sinabi, Panginoon, na hindi mo tinupad, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, God. Dalangin ko, Panginoon, mamaya, bukas, Lord, ay panibagong chapter ng aming buhay. 2024, tulungan mo kami, Lord, kung paano namin na-accomplish ang 2023. Lord, kung merong mga new challenges, this 2024, Panginoon, Lord, pinapaubaya namin sa inyo ang lahat. Sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa aming ministry, Lord, pinapaubaya namin sa inyo lahat. Ikaw na ang bahala, Panginoon, kung ano yung gusto mong gawin sa amin, kung ano yung plano mo sa amin. Let your will be done, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong salita na hindi ka nagmamaliw. Ikaw, Panginoon, ay palaging sariwa. Nananariwa ka, Panginoon, bawat umaga sa aming buhay. Salamat. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, Lord, na ibinigay sa amin. Salamat. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Good morning. Tayo po ay napagpala sa salita ng Diyos. Ngayon naman po ay ating pagpapalain ang Diyos sa pamagitan po ng ating pagkakaloob. Proverbs chapter 11, 24 to 25. Ang sabi po rito, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Babasahin ko rin po sa Tagalog. Kawikaan, Kabanata 11, mga talata 24 to 25. Sabi po rito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ito pong verse na ito nag-encourage sa atin na embrace natin yung generosity o pagiging mapagbigay. At ito pong generosity ay yung pong tinatawag na willingly we are giving generously. O gaya po na sinasabi ni Paul, na kung tayo raw po ay magkakaloob, ang sabi niya, ito'y ating pagpasyahan ng maluwag sa ating kalooban, hindi yung napipilitan lang. No? So yung pong willingly
generous giving, ine-emphasize po dito sa mga talatang ito. Ine-emphasize po dito na ang pagkakaloob o pagbibigay ay hindi lang tayo ang nagbebenepisyo. Hindi lang yung iba ang nagbebenepisyo, kundi maging tayo. At ito rin po ay nagdudulot ng kasaganaan o abundance doon po sa nagkakaloob. Ito po ay nagsasabi na yung pong nature of generosity ay reciprocal po. Hina-highlights po dito yung joy, yung prosperity na nakakamtan ng taong nagsishare sa iba. So kaya dito po in-encourage tayo, sabi nga po sa Tagalog, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Yan. Gusto niyo po bang yumaman ngayong taong ito? Kung gusto po nating lalong yumaman, maging mapagbigay. Ang kabaligtaran naman po nito, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. So, lalo raw po naghihirap kapag tikom ang kamay. Kasi wala ka masasahod kapag tikom ang kamay. Di ba? Pero kung bukas ang iyong kamay, masasahod mo yung pagpapala na nilalaan ng Diyos sa iyo. So kaya, ibukas po natin ang ating mga palad sa pagkakalob sa Panginoon. At higit sa lahat, ito po ay magmula sa ating puso na bukal sa ating kalooban at hindi napipilitan lang. So pwede na po nating simulan yung ating pagkakaloob sa Panginoon. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give. Tayo po tumayo. Awitin natin yung doxology. Praise God. Ready? Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Hello and magandang umaga po sa ating lahat and binabati ko po ang bawat isa ng Happy New Year. So mamaya ay welcome natin ang 2024 ng may kasiyahan sa ating mga puso because ang Diyos ay mabuti sa ating lahat at pinagkalooban po niya tayo ng isa na namang bagong taon sa 2024. Amen. So, binabati ko po at nagpapasalamat ako sa ating mga leaders ngayong araw na ito. Sa call to worship, si Vanessa Asas. Scripture reading, Myrene Venus. Call to offering, si Pastor Rafi Malang. At ang ating speaker for today ay si Pastor Vlad Venus. Palakpakan muna naman natin sila. Okay. And also, thank you sa praise and worship team, sa song leader, si Vanessa Asas. At ang kanyang backup, si Monica Fernandez. Salamat din sa guitarist, bass at drummer. Yan, ang Taton Brothers. Next Sunday po, ano bang date? January 7, 2024 na po, no? Ang ating mga leaders sa scripture reading, si Micaela Obmerga. Call to offering, si Nanay Lemmy Venus. Okay. Announcement po, ang ating prayer meeting.
nung nakaraang Wednesday sa bahay po ni Brother Elson at ni Donna tayo sila po yung nag-host, kaya maraming salamat kila Donna and Elson. Nung nakaraan naman pong last Wednesdays kila Obmerga family. So salamat po sa mga nag-host sa ating prayer meeting. Okay, and then Youth Connect every Saturday at 5 p.m. Para sa mga boys ito. Every Sunday naman after ng service para sa mga girls. So, wala po si Ate Lay. So, wala po muna tayong small groups. And then, children, Saturday school, every Saturday at 3 p.m. So, next, na po tayo magre-resume ng ating children? Saturday school sa January, 6, ayan. So, wini-welcome ko po ang lahat ng mga gustong mag-sponsor at approach niyo lang po ako si Jenny Rose. Okay. Another announcement. Ayan po, meron po tayong Kamako Prayer Day. Ito po ang gawain ng Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. First Saturday po, magkakaroon po tayo. Live po ito, January 6, 2024. Virtual prayer meeting. So, mag-start po ito ng 9 a.m. Via, Facebook Live. Okay. Happy birthday sa ating birthday celebrant ngayong December 31, si Shaira Gamos. Happy birthday to you. Happy birthday. So, yun lamang po ang aking announcement at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat po ng mga nag-join sa ating church ngayong umaga. So, again, Happy New Year po sa lahat. Sana po ay mag-ingat po tayong lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay mag-i-special number para po sa Lord, para din po sa inyo. Happy New Year din po. Lord, you know my heart and all my desires and the secret things I'll never
Amen. Sige po, tayo pong lahat tumayo para po sa ating closing prayer. Hallelujah. Lord, salamat muli. Salamat sa 2023 na kami ay sinamahan mo. Salamat sa journey. At mamayang gabi, Panginoon, ilang oras na lang ay muli bibigyan mo kami ng panibagong journey sa 2024. Salamat, God. At naniniwala kami na patuloy mo kaming sasamahan pa. Lord, dalangin ko, ingatan mo ang bawat isa sa amin, ang mga pamilya namin. Hallelujah. Ang bumubuo ng NCAF family. Lord, cover us kung paano mo kami iningatan, pinagpala, at narating namin yung goal ngayong taon na to, Lord, sa pagsapit ng 2024. Samahan mo rin kami, God. At dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay patuloy mong ibigay kung ano yung desire ng kanilang mga puso, Panginoon. Kung meron mga nagnanais ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman, pagalingin mo nga sa pangalan ni Jesus. Yung mga nagnanais ng katagumpayan sa kanilang pag-aaral, sila ay nais makagraduate, ibigay mo nga at ipagkaloob sa pangalan ni Jesus. Baging God, dun sa mga nagnanais ng trabaho, Lord, ikaw ang makapagbigay sa pagpasok ng 2024, Lord, yung mga opportunity hindi namin narating this year ay mararating namin. Hallelujah. Salamat po. Salamat, God. Ingatan mo kami. Even, God, ang aming ministry, God, mula sa aming senior pastor, sa kanyang pamilya, sa amin, sa CMT, sa lahat ng ministry, Panginoon, na nandito sa NCAF, Lord, ikaw ang patuloy na magpala. God, ngayong darating na panibagong taon, we pray na sana, God, yung +1, makapagdala kami ng kaluluwa sa inyo. Sila ay ma-inspired namin sa iyong salita, ang mga kaibigan namin, kamag-anak namin, mga katrabaho namin, mga kliyente namin. Tulungan mo kami, God, na kami ay maging tanglaw para sa kanila, doon sa mga taong naliligaw, na walang nag-i-encourage sa kanila, walang nais kumausap. Lord, we pray, gamitin mo kami, even sa community na ito, sa Napico, Panginoon, sa mga kapitbahay namin, mga relatives namin. Tulungan mo kami, God. Ikaw ang magbigay sa amin ng lakas para kami panindigan namin, Panginoon, ang pagiging asin at ilawan sa inyo. Salamat, purihin ka, tinataas ka namin. Salamat, God, sa lahat ng ginawa mo. Maging, God, yung mga plano namin, mga projects namin, lalo na sa building na ito, God, hindi man namin nakumpleto ngayong taon, Lord. Naniniwala kami, by next year, 2024, makukumpleto na ang building. Naniniwala kami. Ako, sa yung time, in your perfect time, ibibigay mo yung desire namin, Panginoon. At naniniwala kami, God, na kapag plano mo, walang makapipigil, God. Hallelujah. Salamat po. Salamat, God, maging doon sa patuloy na sumusuporta, tumutulong sa gawaing ito, patuloy mong ipagpalain sila. Hindi man namin may mabigay, Panginoon, yung nararapat, pero ikaw nang bahalang magbalik sa kanila, Panginoon. Maging sa amin, God, sa aming mga kanya-kanyang hanap buhay, tulungan mo kami na sa lahat ng aming gagawin, kung paano namin, God, nalagpasan yung mga problema, mga trial sa aming mga company, doon sa mga nangangamuan, maging doon sa mga nagdenegosyo, Lord, naniniwala kami sa bawat hakbang na gagawin namin ngayong paparating na taon ay kasama ka namin. Kami ay tangan-tangan mo. Hallelujah. Salamat po. Salamat, God. 10 ng aming pamilya at mahal sa buhay, Panginoon. Yung aming mga anak, maging doon sa may mga apo na, alam namin, lahat ng yan, God, ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang nakapagmamasid, God. Binibigyan mo kami, Panginoon, bago pa lamang namin sabihin sa inyo. Kaya, God, ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinapanalangin namin sa inyo. Salamat. Salamat sa katatagan, Lord. Salamat sa lahat, Panginoon, ng ginawa mo sa amin ngayong taon na ito. At naniniwala kami, God, ibibigay mo ito, Panginoon. Kung paano mo to pinigay ngayong taon na to, ngayong parating na taon, Lord, ay dodoblihin mo pa, titriplihin mo pa sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kaya, God, ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Ikaw lamang ang aming tinataas. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Isa pong masayang bagong taon sa ating lahat, no? Happy New Year, everyone. God bless us all. Amen.